Mapanood na mga maid, sinadiskaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga diskaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Pero di pa sure na darating may ari, sir, di ba? Hindi pa nagkakausap. Pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento ng bentahan, wala. ng proper, wala pa. Okay, meron ka pa? Okay, Nympha. Thank you. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Hindi. It's the other way around. Okay. Si General Torre po. Nagulat siya noong meron nag-offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. No? I think this happened before his third appearance. No? Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya. Sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo. At hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya MMDA. Kaya nga sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Pero sir, nakausap niyo may nakausap niya kayo or na-communicate kay General Binolunteer Torre? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung anggulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at that time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon doon sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung nag-ano? more or less, before yung last appearance niya eh. Yan. Yung ano sir, yung may... Third na yata yung appearance niya na yun eh. yung before nung parang may, ano yun, supplemental, siya, testimony. Yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, between the second and the third, kung third yung huli. Sir, kung doon sa mga BGC boys, nagkaroon ng issue ng possible na pag-recant, pagdating kay Yusek Bernardo, ito determinado na talaga sa kanyang testimony. Kasi just like Henry Alcantara, nakapirma na siya ng MOA eh. So, Meron na siyang commitment. Well, anytime pwede mangyaring umatras, pero anong mahihitan la? They are applying to be state witnesses or at least ma-discharge sila pagdating sa korte na maging state witness. And halimbawa si Alcantara, it won't make sense na mag-recant siya kasi nakapag-restitute na siya eh. Di ba initially, ilan yun? 100 million. Tapos nagdagdag pa siya ng another 7. Anyway, paano siya magre-recant? Ano yung sinuli niya? So mababaliwala yung kanyang panibagong statement at ma-expose pa siya sa another kaso na perjury. Kami mismo sa Blue Ribbon, we can initiate filing of perjury charges against him. And since na ipasa yung RA 11594 noong 2021, ito yung principally authored by the Senate President Soto. Tinaasan yung penalty eh. Naging prison mayor, no? Indeterminate sentence na 6 years and 1 day hanggang 12 years. Depende sa gravity ng offense. Kung may aggravating circumstance, pwedeng umabot hanggang 12 years, ano?
Tapos kung government official, perpetual absolute disqualification. May multa pang 1 million. So sir, on Monday, meron bang surprise witness? Depende. Pag ako nakita nyo, hilig nyo maghanap ng surprise witness. Pero may mga bagong witness. Bago na lang. At tingnan natin, actually, itong mga surprise witnesses, ito yung nakapagbigay ng mga bagong information, di ba? Na actually, minsan nakakagulat na hindi natin ine-expect. So, let's see kung meron. Kasi between now and Monday, we have a few days more, di ba? Okay, Daniel. Si Victoria... Victoria muna pala. Sorry, and then Daniel. Sorry, Victoria. Nalimutan. Sir, sorry, babalikan ko lang yung tanong ni Mayan. Yung sabi niyo po na nagbigay ng maling coordinates si Secretary Bonoan, tapos ang lumabas mga parang ghost projects. Pero yun nga, hindi ba makakasama lang din lalo sa DPWH yun? Kasi nadagdagan yung ghost projects. So ano yung gusto niyong i-cover up? Nadagdagan yung... Hindi, ang kino-cover up niya kasi somehow, meron siyang complicity sa mga ghost flood control eh. So nililigaw niya para ma-weekend yung teorya na may mga... or masira yung kredibilidad na yung mga ghost flood control projects talagang ghost. Nakita mo yung logic, di ba? Na kasi pag pumalpak ka sa mga 3, 4, 5 ghost, ibig sabihin, wala yung sumbong sa Pangulo website, hindi reliable yan. Wala yung credibility ng mga ghost, mali-mali yan, hindi talaga ghost yan. Probably, ganun lang naisip ko na motibo niya. Bakit niya ililigaw? At that time, he was still a member of the cabinet. Kaya nag-flashback sa akin yung interview sa kanya na hindi, yung sanauhan, mali yung grid coordinates yan. Paano niya nalaman? Yung pala, nasa utak niya na talaga na minali niya yung sinabit sa sumbong sa Sir, Pangulo. Alam na ng Pangulo na... Probably, mali-mali. kasi alam ng DPWH eh. I think the President was already briefed in this regard. And then sir, yung scope, sabi niyo hindi ito yung last na hearing. Ilan pa yung nakikita niyong hearings? And magtitingin pa ba kayo ng ibang projects sa Luzon, Visayas, Mindanao na ghost or Hindi, substandard? ginagawa na ngayon ng DepDep ng DPWH. Binabangganan nila yung MIPS at saka yung PCMA para accurate yung grid coordinates. Yun. So ilang hearing pa nakikita niyo, sir? Hindi ko masabi eh. Pero before the resumption Gusto of na namin i-wind up eh kasi it's taking too much of our time. Kasi meron pa kaming political dynasty. Kasi sa Electoral Reforms Committee yun naka-refer, nakapag isang hearing na gusto namin tapusin. Tapos yung BARM election na inauthor ni yung bill, inauthor or resolution, inauthor ni Majority Leader Subiri sa Electoral Reforms din yun, which I chair, which I would like to parang i-unload na pero wala naman takers. So yun siyempre magko-committee hearing din kami doon eh. Pero sa may partial report na ba? Dina-draft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Okay, meron pa. Sir, sorry, lalabas po ako ng flood control. May patanong lang po yung colleague ko, si Karen De Guzman. Ano lang po yung reaction nyo raw sa sunod-sunod na involvement ng mga police sa mga krimen? And meron kayong panukala, sir, na pagbabago sa disciplinary machinery ng PNP gawing parang AFP at PCG, isusulong nyo po ba ulit? Yes, yung paghihiwalay yung bibigyan ng more teeth, more power yung IAS. Kasi yung IAS ngayon parang adjunct lang ng PNP na hindi talaga truly independent. Yung Internal Affairs Service. Ang susi kasi dyan, disiplina eh. Tapos ako, when I was PNP, isa lang naman yung parang pinaka-baseline o pinaka-importante. Leadership by example. Pag yung PNP hindi tumatanggap, meron siyang moral authority na sabihan yung kanya mga tawag kayong mangotong, huwag kayong mag-commit ng crimes. So, ganun lang yung sikreto. And, alam niyo, si General Tates used to be my aide-camp. He was then a lieutenant, inspector at that time, kasi hindi pa nababago yung rango. And alam niya yung style ko noon na si PNP. And I hope he, with the assistance of the DILG Secretary, pagtulungan nila talaga i-disiplina yung police. Kasi ang inuna ko nun talaga yung tawag ko, ICU. Inept, corrupt, and undisciplined
police officers. ICU, ang tawag namin doon. So sir, ipa-file nyo ba uli yan? I May think ipa-file kayong... kung hindi ko na i-refile, ipapile ko ulit Okay. para talagang maging batas. May institutionalized. Thank you po. Okay, Danielle. Where is Danielle? Danielle. BGC Boys, kasi diba, isa sa mga unang binakbakan yung... Hindi naman binakbakan. Kasi parang nagiging track na nila, parang witness na eh. So, tingin nyo ba dapat off the hook na? Or No, dapat pwede silang mag-state witness doon lang sa particular na mga cases na kung saan nag-testify sila. Pero kung mayroong mga susulpot pang ibang, kasi ang daming projects ito eh, na hindi saklaw doon sa kanilang pinapasukan, ina-applyan to be state witnesses, hindi sila state witness doon. Di ba? Kasi sila yun i-implicate. Depende yun sa DOJ, depende yun sa korte. So, wala pa rin silang lusot sa iba. At saka hindi naman guaranteed na pag nag-apply ka, siguradong tanggap ka. Pwede kang mag-suffer ng ibang consequences na ma-shorten lang yung jail term mo through plea bargaining. Nag-restitute ka, pagkatapos umamin ka, pwedeng sa halip na mahaba yung jail term, babaan, okay, bigyan ng probation, yung mga ganon. Ito yung parang sinabi ko sa kanila nung nag-uusap kami tungkol sa pagiging state witness. Ito yung mga options. Pwedeng hindi kayo makulong kasi discharge as a state witness. Pwedeng makulong pero mas mababa yung, or pwedeng masintensyahan pero under probation. Hindi na kayo makukulong. Okay, before may anon, Camille. Sir, dun sa latest Pulse Asia survey, lumabas na bumaba na yung tiwala ng publiko na may makukulong at mapaparusahan na mga big fish. Ang sabi nila, pag daw maliliit lang, kapag may pera, hindi napaparusahan. Mas hindi pinagkakatiwalaan daw yung ICI at DPWH at mas pinagkakatiwalaan nila ang media at civil society organization. Hindi mo ba masisisi? Rightly so, no? Kasi kailangan mag-under-promise ka, mag-over-deliver ka. Huwag ka mag-over-promise tapos mag-under-deliver. It seems na gano'n na nangyari kasi quite so often, narinig natin yung before December may makukulong. Before December 15, before Pasko, may makukulong. Tapos yung New Year eh. So sa perception, siyempre ng tao, may mangyayari ba talaga rito? Kasi nag-promise ka, hindi nangyari, maski pa paano, bababa yung expectation, bababa yung trust. So that would explain kung bakit bumaba yung trust ng mga mamamayan natin sa mga institutions. Pero sir, sa tingin nyo, seryoso pa rin naman yung administration. Very serious, very serious. That I know for a fact, ano? Kasi I've been talking to the DOJ, Ombudsman, seryoso talaga. Okay, Mayan, and then Camille. Sir, move on na ako from flood control. Senator Bato, by any chance, baka po nakausap nyo? Kasi sabi ni Sec John Vic, around the periphery of Davao City lang daw, he's just going around on a motorcycle. Ang problema kasi kay Senator Bato, wala naman tayong official na warrant of arrest coming from the ICC. Kaya, okay, unang-una, it doesn't make sense to me na nagtatago siya. Hindi naman siya wanted eh. I don't know, nasaan yung warrant? Ando lang, sinabi sa atin na mayroong warrant, pero wala tayong nakikita. Unless, si Senator Bato mismo, nakita niya yung warrant of arrest niya. Kaya siya nagtatago. But as far as you, me, or I are concerned, wala tayong alam na mayroong warrant of arrest eh. So, mali yung diskarte na hindi na siya nagpapasok sa Senado, na wala naman talagang tangible na warrant. Kung ako siya, papasok na muna ako. Bakit? Wala naman akong warrant eh. Ngayon, kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant, diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement na hanapin siya. Kasi okay, I have no moral ascendancy na sabihin sa kanya mag-turn over siya yung sarili niya. Kasi ako mismo nagtago. Yun ang tinatawag na moral ascendancy. Kasi kung ako noon, hindi ako nagtago at nag-surrender ako, sasabihin ko sa kanya, mag-surrender ka. I cannot tell him that. Yan ang nga sinasabi ko kay Senator Amy eh. Magkaroon ka ng moral ascendancy bago ka mamuna. Bago ka mag-advise.
Sir, wala nang communication, hindi na po kayo nag-try since yung last year na. Hindi ko siya ginrate ng Happy New Year eh. At saka Merry Christmas. Nakalimutan ko eh. Pero, Gigiritin ko siya ng belated. Pag sumagot, sabihin ko sa inyo. pero mukhang aware po yung DILG dun sa whereabouts niya dahil according to DILG Secretary, nasa Davao lang, di ba? Nagmumotorsiklo with friends. So, ibig sabihin, You know, if I monitor. were with law enforcement, hindi ako magte-telegraph ng mga information. Kung may intention ako na i-pursue, na hulihin. Unless nagdi-disinformation yung authorities. Alam nila kung nasaan, sinasabi nila kunwari nasa Davao para maging kampante. Ginagawa ko rin yun ng araw. So, ang advice nyo, pumasok na muna dahil wala pa naman palang arrest warrant. Kung walang malinaw na may darating na arrest warrant, pumasok na muna siya. Sayang din yung boto niya sa mga bills, sa mga resolutions. Okay, Camille and then Marlon. Nasaan na yun? Si Camille Balagtas. Nasa ng microphone. Ayan. Sir Camille Balagtas po. Sir, alam naman po ng marami ever since ng panahon pa ni GMA, masyado kayong critical pagdating sa corruption. Personally, sir, kasi naging police din po tayo and yung inyong is corruption in the Philippines primarily a failure of laws, institution, or political will? And which one worry you most today? Lalo po, masyadong putok na putok yung corruption everywhere. Ang mas nakaka-worry yung naging kultura. Naging kultura na eh. Parang is no longer an exception. Parang nagsisimula kasi yan kapag wala napaparusahan. So, siyempre, nakikita ng mga sumusunod na, lulusot naman tayo eh. So, it's a combination of all the factors that you mentioned, actually. Sir, where should accountability begin? Malacanang ba? Congress? Leaders. Mga leaders dapat magsimula. Yung responsibility at the very least, Yung accountability, doon lang ito sa mga nagko-commit ng krimen o kaya ng corruption. Dapat maging held accountable at talagang magkaroon ng logical conclusion. Otherwise, pamamarisan talaga eh. Alam nyo, with all the yung mga brickbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Libiste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Libiste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. No, I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman 'yon. At least si Congressman Leandro Libiste, being raw, very raw as he is as a politician, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Anyway, on the side lang ito. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. In fact, nag-arrange ka ng meeting si Congressman Libiste with me. And yun ang request ni Senator Legarda kasi nga dumadaing daw sa kanya, sabi niya, bakit si Senator Lacson ganun din naman ang ginagawa? Bakit ako ganitong katindi yung balik sa akin? So ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre, pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa position na maging defensive ka. No? Ako, I've stayed long enough sa politics to understand na mangyayari talaga yun. But Congressman Libiste, that's why, somehow, my heart goes out to him, lalo nang umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan.
Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. So, sir, may intention na patahimikin si Leviste? Well, from several quarters, why not? Kasi nga, siyempre, tinatamaan sila. Di ba ganyan din ginawa sa akin ni GMA? Hanggang sa talagang nag-fabricate ng kung ano, Ador Mawanay, no? Ginawa akong money launderer, ginawa akong drug lord. Ganyan, part ng ano yan eh. At that time, kasi neophyte din ako noon, I could not understand. No? But now, looking back, naintindihan ko na. Yung talaga yung laro eh. So, may schedule kayo na meeting with Congressman Leandro? Hindi pa na-schedule, pero noon pa yan eh. Noon pa nagre-request ng meeting. Dahil nag-worry Hingi ng advice. si Senator Nangingi lang ng Loren. advice. Oh. Not through Senator Loren. Direkta naman siya. Meron naman ng number sa kanya. May number ako sa kanya. Kaya, Ate, okay, Leandro. wag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Wag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? Okay, Marlon. Sir, initially, yung binabanggit niyo na 421 ghost parks or less than that, initially sir, may figure kayo nun kung magkano? Hindi, sila yun eh. Doon nang galing eh. Kaya nag-extrapolate ako sa 30,000 kung 2.5% ang ghost. Tapos in-equate ko sa total amount ng mga flood control projects. Doon lumabas yung pagkalaki-laki numero. And I remember, I recall, during the hearing, di ba kinonfront ko si Undersecretary Bisnar? And parang very reluctant, tentative yung kanya sagot. Hindi diretso. Yung pala, at that time, he already knew na merong ganong pangyayari na mali-mali yung grid coordinates. Kaya hindi siya makasagutan diretso nun eh. Di ba umabot kami sa 471 kasi sabi niya may nadagdag pang 50-something. Pero very tentative ang sagot niya noon. Nahalata ko yun eh. Bakit hindi sa definite? And I know him kasi being a former police officer himself, na nakatrabaho ko. Alam ko, iba yung niya. Hindi siya yun eh. When he was answering my question during the last hearing. So anyway, this will be clarified, as I mentioned earlier, sa Monday. Kasi sabi ko, mag-ready ka because I'll ask you these questions. And you should be prepared with all the documents. And he and Secretary Dizon said yes. So alam na namin, tukoy na namin kung ano yung mga dokumento. In fact, the others, yung ibang dokumento, in-advance na nila. But I want them to testify on the authenticity of those documents. And sir, yung previously sir, mga interviews sa mga Diskaya, they were saying the same thing. Meron kaming project sa mali yung grid coordinates nyo. Do you think coordinated pati yun, yung pag-cover up na yun? Hindi ko alam. Although, yes, I remember, may sinasabing mali yung grid coordinates. Although ako, I will maintain na yung case studies namin, yung 6 na nakuha namin mga ghost projects, yun, eksakto yun. Kasi hindi lang naman isang source ang pinanggalingan ng grid coordinates. Kinuha rin namin yung grid coordinates, hindi lang sa sumbong sa Pangulo, kundi sa DPWH website mismo. Kasi nasa open source naman yan eh. Alam namang i-research ng mga staff ko, yung sa open website, yung grid coordinates ng particular projects. Kasi may project description eh. So sa amin, tumbok namin, pag sinabi namin ghost, at least sa privilege speech ko noon, privilege speeches, alam namin ghost. Kaya with conviction yung delivery ko noon ng privilege speech. Sir, last question from Amor, pero bago kay Amor. Sir, some lawmakers o congressmen are planning to file impeachment complaint against the President and the Vice President. Pagdating to sa Pangulo, do you think marami pa rin siyang kaalyado at pwedeng hindi makalusot? No, ako, I cannot comment on that kasi pag na-transmit sa Senado yan, maging trial judge ako eh. So, ibabalik sa akin yan pag may sinabi ko, nag-comment ako tungkol sa impeachment, Pangulo man, Vice President man, o kung sinong impeachable official, babalik sa akin yun eh. Baka mapa-inhibit ako. Sayang naman yung maging boto ko for or against the respondent. So, I'd rather not comment pagdating sa impeachment, particularly or especially ng Pangulo at saka pangalawang Pangulo. Pero according to Senate President Soto, in case makarating dito sa Senate, sabi niya, a-actionan niya yun forthwith. Yun ang nasa Constitution eh. Oo. So makakaasa na yung taong bayan na ma-actionan forthwith yung articles of impeachment. Yung kasi nasa Constitution, shall,
act forthwith, di ba? Kaya wala naman choice kundi sundin yung Constitution. Na hindi nasunod sa nakalipas po na leadership. Well, forthwith. Basta gagawin na lang namin. Tama si Senator Soto doon. Forthwith. And then, ano po yung implication sa stability at economy ng bansa kung dalawang highest leader of the land ang may impeachment case, sir? Kung merong basihan at matransmit dito, wala tayong magagawa eh. Painful as it is, pero dapat i-resolve natin, hanapan natin ng resolution either way. Pero maapektuhan nyo yung legislative work ninyo, sir, just in case. Definitely, kasi full-time yan eh. Okay, last question from Amar. Sir, clarify ko lang po, yung kay former Secretary Bonoan, papasabina na siya to attend on Monday or invitation muna? Na-invite na siya last time eh. Kaya Susupina na sabihin siya na. ngayon. So dahil hindi siya sumipot ng mga nakarang hearing, papasabina na siya for Monday? Pag hindi siya dumating, papakontempt na namin siya. Pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Pero hindi pa nai-issue to sa ngayon, sir? Ngayon, pipirmahan ko mamaya. Kasi tinawag niyo agad ako eh. Pipirma sana ako eh. So ngayon dapat Tinawag ko ni Mayan ipipirmahan. eh. Sir, saldi ko. Ha? Sabina na rin po saldi ko. Oo. Yes. Kasama siya. So ilan, sir, lahat yung i-issuehan ng subpoena? Ewan ko, may listahan eh. Nandun, sinulat na kanina eh. Pirma ko mamaya. Ha? Ngayon nyo na po pipirmahan niyo. Mamaya. Kanina sana eh. Pinababa na kayo na maaga. Sabi ni Mayan eh. Sorry na, sir. Okay, no more questions? On Okay. that note, thank you Yeah. so much, On that Senate note. President Pro Tempore Thank you. Happy New Year. Happy New Year, sir. Thank you po.